Nako, dumarami ang nakikisawsaw o pumapatol sa bad shot comment ni First Lady Lisa laban kay BP Sara. So ito, pinakaletes si Senator Cynthia Villar. Ako, may pasaring, malalim yung hugot. Pakinggan natin sandali ang pasaring ni Cynthia Villar. Politika yun eh. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Para nga kay Senator Cynthia Villar, kung siya ang tatanungin, hindi na dapat magpangayan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng gusot sa pagitan ng unang ginang at vice-presidente matapos isiwalat ni First Lady Marcos sa isang panayam ang kanyang sama ng loob kay VP Sara dahil sa naging reaksyon nito sa pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag ng senadora, posibleng nagalit lang si dating Pangulong Duterte dahil sa mga ipinupukol sa kanyang anak, kaya anya ito nagiging defensive sa kanyang mga pahayag bilang isang ama. Ayun, napakasimple yung pasaring. Kung ako ang asawa ng presidente, hindi ako makipag-away. Gagawa ako ng mga bagay-bagay na makakatulong sa sambayan ng Pilipino para ang mga tao mahalin nila ang presidente. Grabe, sapak, napasapak. Grabing sampal. I hope marinig ito ni First Lady Lisa. Kasi talagang yung dating niya is palaaway. Ang nakikita ko na ang main objective nila sa bakit nagpa-interview ko agad, 'di ba? Dati wala na si Katunying tahimik eh. Biglang pumapil, biglang ang intention nila na nakikita ko is para bang ipalabas nila na ang First Lady mapagmahal, gusto niyang tulungan ang presidente. Wala eh. Maganda naman sana yung parang pakita na down to earth siya na housewife. Kaya tingnan yung damit niya, hindi siya naghanda, normal lang na damit, parang damit ng katulong. Something like that. Kaya paawa effect. Kaya lang ngayon nagbabackfire. Okay? Kasi grabe yung tunada ng kanyang salita. Ako pa? Kung ako pa yung patay sila lahat. Parang ganun. May yabang ang dating. So, palaaway. Yun ang nagiging image niya ngayon. Dahil sa interview niya with Katunying. Kaya ang dami nang nakikisawsaw. Pati lalaki, si Senator Ping Lacson, may pang-asar yung kanyang comments eh. If kung lahat ng mga asawa kasing loyal ni First Lady kay PBBM, nako, maswerte ang mga husbands dahil na lang, di 4 ka na lang, wala nang gagawin para wala nang trabaho kasi nandyan ang First Lady. Pasaring yun. Ang interpretation ko yun, yung comment ni Senator Ping Lacson is ang talagang namumuno si First Lady. Siya ang mas powerful, parang ganun. Kasi siya ang umaastang presidente. Sino pa? Si Super Ate Manang Aimee. Press ka pa ba? Although hindi niya binanggit yung kanyang short video na gumanon lang ang buhok na Fresh Friday, pasaring yun yung, sabi niya, cute pa rin tayo. Sabi niya, anong cute? Mukha, kulubot. Cute? Nako, ang tunay na cute si Manang Aimee dahil 68 years old na siya, talagang presko pang mukha. Ang nagsasabing cute, ewan ko lang. Kung wala nang Photoshop, wala nang editing, makikita ang totoong beauty. Cute daw siya.
hintayin niya ang ibang tao magsabing cute siya. Hindi siyang inaangat niya ang kanyang sarili na cute. Anong cute? Kaya, yun, sumausaw ulit si Vivian Velez. Anong sabi ng tunay na cute na ageless beauty, Vivian Velez? Ang sabi niya, mukha kang palaka. Tapos sinundan pa ng post ni Vivian Velez na the beauty that got away, yung true love talaga ni BBM, yung Claudia Lopez Bermudez. Nako, pang beauty queen talaga yun. Yun ang tunay na maganda. So, sayang kung siya sana ang first lady natin, yung Claudia. Nako, baka ibang-iba ang takbo ng ating bansa ngayon. So, kasi iba kung palaaway ang first lady. Kaya sinagot siya ni BP Sara ng matalinong sagot na may karapatan kang masaktan. Kailang walang kinalaman sa mandato ko dahil binutuhan ako ng 32 million Pilipinos. Ikaw, meron ka bang boto? Parang ganon. Umaastang presidente. Humanitarian projects, yun ang advice, payo ni Senator Villar. Baka hindi ko lang alam wala akong nababalitang humanitarian projects na katulad ni forever First Lady Imelda Romualdez Marcos. Yung talagang sincero na pagtulong ba na hindi politika, hindi yung para mapaangat lang ang survey ratings ni Pangulo. Wala pa ako, magto 2 years na. Concert? Anong concert? Anong may tutulong sa mga nasa laylayan? Yung concert. Yung fashion show. Wala akong nakita. Forever First Lady Imelda. Nako, ang daming nakikinabang kami sa mga human settlements project niya, Bliss, Pabahay, Cultural Arts Center, Folk Arts Theater. Ang daming tulong hindi lang art or humanitarian projects ang nagawa ni forever First Lady Imelda, pati diplomatic relationship. Grabe, yung mga mahirap na trabaho. Example, nung nagkagulo ang Mindanao, yung MNLF secessionist problem 1970s, paano napatigil yun? Paano kumalma yung awayan ng ating mga kapatid na Muslim? Imelda ang nagtrabaho noon. Pinadala ni President Marcos Sr. si First Lady Imelda sa Libya, si Colonel Muammar Gaddafi. Napakahirap na yun. Paano niya na convince si Colonel Muammar Gaddafi na maging tulay sa peace talks o peace negotiation? Kaya nangyari yung Tripoli Agreement of 1976. Kagagawa niya ni First Lady Imelda. Nung napirmahan na yung Tripoli Agreement 1976, wala na, humupa na ang labanan sa Mindanao. Instead na ihiwalay ang Mindanao, pumayag na ang MNLF na magkaroon ng autonomy. Imelda lahat yan. Ano pa? Dapat ganon ang gawin ng First Lady ngayon. Kung yung pakikialam niya sa politika, dapat yung may positive influence, kagaya ni First Lady Imelda. Yung diplomatic relationship natin with the USSR noon at saka China, Imelda lahat ang gumalaw niyan. So ngayon, meron tayong in good terms tayo sa Russia, and naka-establish ng diplomatic relationship sa China dahil Imelda ang unang pinapunta. Ganon sana hindi yung pakikialam na patanggal ang mga cabinet member na hindi niya gusto. Ngayon, klarong-klaro na. Dahil sa audio recording na pinalabas ni Maharlika, yung usapang Tunying at First Lady Lisa,
Nako, kagagawa ni First Lady yung pagpatanggal kay Executive Secretary Vic Rodriguez. Klaro na. And then, ito na, dinagdagan ni Attorney Trixie Angeles na klaro, si First Lady Liza rin ang nagpatanggal kay Attorney Trixie at iba pa. So, yun ang mga masamang pakikialam. Pwedeng makialam sa panggobyerno yung positive influence, positive ang resulta, kagaya ng ginawa noon ni First Lady Imelda. So, sana pakinggan ni First Lady Liza ang payo ni Senator Villar na wag nang makipag-away at yung remaining 4 years sa office ng presidente, gagawa na lang ng mga iba't ibang proyekto na makakatulong sa mga nasa laylayan, and after that, wala nang magbatikos sa Pangulo, wala nang magbatikos sa unang ginang. Kasi, bakit ka ba batikusin kung magandang ginagawa mo? Gusto ng unang ginang ngayon na mahalin ng tao ang Pangulo. Sabi nga niya, how can you love your country if you do not love the president? Gumawa muna kayo ng tama bago ang tao mahalin kayo. Ganon lang kasimple. Kung ano ang iyong itinanim, yan ang aanihin. Magtanim kayo ng maganda. At ang taong bayan, susuklian kayo ng maganda, papuri. Hindi ngayon na binabatikos kayo dahil lumalabas hindi maganda ang ginagawa.